Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng dyablo. Doon 40 araw at 40 gabing nag-ayuno si Jesus at siya'y nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, "Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos." Pagkatapos nito'y dinala siya ng dyablo sa taluktok ng templo sa banal na lungsod. "Kung ikaw ang anak ng Diyos," sabi sa kanya, "magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibili niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka. Aalalayan ka nila upang hindi ka matisod sa bato." Sumagot si Jesus, "Nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos dinala rin siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok. Mula rooy ipinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. At sinabi ng dyablo, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito, kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin." Sumagot si Jesus, "Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo. Siya lamang ang iyong paglilingkuran." At iniwan siya ng dyablo. Dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa unang linggo ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay o Kwaresma. Sabihin niyo nga po, Kwaresma. So ulitin ko po, ang paanyaya sa atin, pumasok tayo sa panahon makarelate o sadyang ang panawagan sa atin ay makilakbay tayo dahil bawat linggo ay sasamahan tayo ni Kristo kung saan din siya napadpad o kung saan din siya nagpunta upang makatulong ito sa ating paghahanda. Tandaan niyo po bawat linggo tayo ay dadalhin sa karanasan ni Kristo upang malaman din natin kung paano mapagtagumpayan ang tukso at kung paano tayo makakasunod sa Panginoon hanggang sa dulo. Kanina habang pinakikinggan ko po yung mga pagbasa natin, na pumasok sa isip ko na totoo naman, ang kasalanan ng Ama, ang nagmamana ng kahirapan ay mga anak. Na iisip niyo po ba? Ang kasalanan ng Ama, ang nagdudusa, mga anak. Pero kapag ang Ama ay naging matiisin, naging masunurin sa Diyos, ang nagmamana naman na kaginhawahan, mga anak din naman. Kaya maganda po na mapagnilayan natin mabuti kung ano ang mga desisyon na atin pong
ginagawa. Dahil hindi lang ito para sa sarili, kundi para lalo tigit sa mga mahal natin sa buhay. Huwag lang sarili, kaya nga ang panahon ng Kwaresma ay paglimot sa sarili. Kaya marami tayong, kung maalala niyo po, nung sinimulan natin ito, nung Miyerkules ng Abo, pinaalala sa atin yung paglilimos, pananalangin, at yung pag-aayuno. Ang lahat ng ito ay patungo sa pagninilay natin sa kung ano ba ang ating pong mga nagiging desisyon sa buhay. Para kanino, para saan ito. Sabihin niyo nga ulit, Kwaresma. Okay, maglakbay na tayo at sana po makasama kayo sa unang linggo. Saan tayo dinala ng ating pong kwento sa ating Ebanghelyo? Sa unang linggo. Ngayong linggong ito, tinukso na agad ng demonyo. Sabi sa inyo, maging alerto tayo, di ba? Kasi mas malakas ang demonyo, mas malakas ang panunukso na gagawin ng demonyo sa bawat isa sa atin. At talagang pupuntiryahin niya, alam niya saan ito mahina. Kaya nga pinagkakagitan ko, dapat nasa isip mo, Kwaresma ngayon. Panahon ng pag-aayuno, panahon ng pagbibigay ng tulong, panahon ng mas malalim na pagdarasal. Alam ng demonyo, ito, madali ito. Nagpalagay ito ng aboy, madali yan. So saan tayo dinala? Wala, nailigaw na agad ng demonyo. Pagbasa pa lang, pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, pumikit ka, matulog ka. Isipin mo kung ano yung bibilin mong almusal mamaya. Ganyan po ang demonyo, ha? Sige, sana po mas matandaan natin na sa unang linggo, sabi po dito, dinala ng Espiritu Santo sa ilang, sa disyerto, si Kristo, bago magsimula ng kanyang misyon, ng napakahalagang desisyon na kanyang gagawin, dinala si Kristo sa ilang, sa disyerto. Hindi para pahirapan, kasi sabi naman, di ba, dinala ng Espiritu Santo si Kristo sa ilang. Hindi para pahirapan, kundi para ma-purify ang kanyang intensyon, ang kanyang magiging desisyon. Ano bang meron sa ilang? Wala. Walang internet. Walang signal. Walang kung anumang mga material sa bagay. Ikaw lang at ang Diyos. Naintindihan po ba? Kasi ba, minsan, disyerto, kawawa naman tayo. Wala dito eh. Walang tubig, walang shopping mall, walang mga kainan, walang mga party, walang mga kasiyahan. Kasi nga, ito ay panahon para hindi ka ma-distract. Pero yun nga po, sabi ko, malinaw din na pagkatapos at sa 40 gabing pag-aayuno, di ba sabi doon, 40 araw at 40 gabing nag-ayuno si Jesus at siya'y nagutom. Tingnan nyo nga mga mukha ng katabi nyo kung gutom. Kaya lupaypay, kaya kahit anong pahayag natin, walang pumapasok sa isip kasi gutom. Lalo na kapag gutom ang tao, talagang hindi makakapagdesisyon ng mabuti o ng higit na dapat gawin. Kaya, akala ng demonyo, makukuha niya si Kristo. Tandaan niyo po, may gagawin si Kristo. Ano ang desisyon na gagawin niya? Susundin ba niya ang kalooban ng Diyos na siya ay ipapako sa krus, mamamatay, at muling mabubuhay?
Hindi madali yun. Sakit yun. Biro mo, no? Pinapakita na. Ipapako siya sa krus. So magdidesisyon siya ngayon. Kasi ang kanyang desisyon na pagkamatay sa krus, magkaiba po yung nagpakamatay. Ha? Hindi siya nagpakamatay. Ha? Yun ay parusa. Pero ang desisyon niya na tanggapin ang parusang ito, kaligtasan ng tao. So, iaahali ko bang sarili ko para sa mga taong ito? Kaya, ayaw ng demonyo na maligtas ang tao. Na sa simula pa lang, ginulo niya na ang isipan ng tao. Nang linlangin niya sina Eva at Adan sa ating unang pagbasa. Totoo ba na bawal kainin? Na ganun maglaro. Kaya ito tayo ngayon, sabi dito, nagutom si Jesus. At doon pumasok ang demonyo. Sabi ng demonyo, no? Sige nga, kung talagang ikaw ang anak ng Diyos, ibig sabihin, may kapangyarihan ka, di ba? Nagugutom na. Naririnig niyo ba minsan yung tiyan niyo kapag gutom ka na yung parang brrr, brrr, di ba ganun, no? Mas madalas ngayon yan. Kapag nag-aayuno ka, kung kailan ka nag-aayuno, doon ka talaga, dati naman kaya mong hindi kumain. Pero sa panahon ng pag-aayuno, doon talaga, brr, brr, kumain ka na, kumain ka na. Sabi niya, kung talagang anak ka ng Diyos, di ba anak ka ng Diyos, may kapangyarihan ka. Yung mga bato, kaya mong gawing tinapay. Pangalawa, sabi ng demonyo ay, ginamitan pa ng demonyo ng Biblia. Ginamitan pa ng salita ng Diyos. At ang sabi, nasusulat. Di ba? Nasusulat. Iingatan ka ng mga anghel. Hindi ka matitisod. Nakasulat yan. Di ba, no? Ang demonyo, alam din kung ano ang nasa Bible. Kaya mag-ingat-ingat kayo sa mga taong quote ng Bible. Gagamitin ang scripture para lamang ipamukha sa atin, no? Ipamukha sa iyo. Pero baka ikaw, no? Quote ng Bible, pero nagiging mapanghusga ka naman, nagiging judgmental ka naman. Malayo-malayo doon sa ano ba ang aral ng salita ng Diyos. Pangatlo, ang sabi ay, ibibigay ko sa iyo lahat. Di ba? Ipinatanaw ng demonyo kay Kristo ang lahat ng kaharian, maging ang kayamanan ng mundong ito. Pero, kung magpapatira pa ka at sasambahin mo ako, yun lang naman din. Hindi naman basta ibinigay lang yan. Nangangako yung demonyo, bibigay ko sa iyo ang mga perang yan, ang kayamanang yan. Pero may kapalit. Sasambahin mo ako. Ako magiging Panginoon mo. Kaya shout out sa mga alipin ng pera. Tingnan nyo yung katabi ninyo kung alipin ng pera. So maganda mapagnilayan din natin yung mga kagutuman natin. Gutom tayo Ang tao, maraming kagutuman yan. At ang kagutuman na yan ang gagamitin ng demonyo para mapasok tayo. Literal, kapag gutom ang tao, madaling umalis sa Diyos. Kung sino ang nagpapakain, kung sino ang magbibigay ng ayuda, doon tayo sumasamba. Kaya nga ang hirap din ng laban, di ba? No? Kapag panahon ng eleksyon, mamimili ka, misa o mesa. Alin ang pipiliin? Madalas, nandoon. Kapag nandyan na yung mga namimigay ng ayuda, andoon. Wala na sa misa. Saan ka gutom? Sige nga, tingnan nyo nga ulit yung katabi ninyo. Kulang ba yan sa pansin? Yung attention, alam niyo yan?
Kapag kulang, alam ng demonyo, ay itong taong to, gutom to sa atensyon. Kulang sa atensyon. Kaya marami ginagawa lahat, mapansin lang, kahit nga maghubad na sa internet, sa social media. Mapansin lang. Ulitin ko po ha, hindi natin inuhusgahan at wala tayong karapatang manghusga sa kung ano. Pero gusto ko lang yung konteksto na mapagnilayan natin na baka kulang tayo sa pansin. Kaya kung ano-ano ang pinaggagawa natin na hindi natin namamalayan, nasisira na natin ang ating mga sarili, maging ang ating kapwa. Kasi sabi, di ba, sige nga, magpatihulog ka doon sa templo o doon sa tuktok ng San Jose Gagalangin. Yan. O total, marami nagsisimba doon. So pag nagpatihulog ka dyan at hindi ka nasaktan, wow, sikat ka. Ang galing mo. Woo! Mga pasikat. Kasi nga, kulang sa atensyon. Lalo na kapag, di ba, sa mga mag-asawa, ay ito, hindi na to nalalambing, hindi na to nahihimas-himas sa kanyang asawa. Kaya, simpleng chat, hello po, sasagutin na. Ang ganda mo naman. No? Kahit AI ka, di ba? Kahit filter na filter ang mukha mo, di ba? Masabihan ka lang na ang ganda mo naman. Masabihan ka lang na yung appreciation. Kasi nga kulang ka niyan. Naghahanap ka ng appreciation. Naghahanap ka ng pansin. Na hindi na ibibigay sa iyo ng asawa mo, ng anak mo, ng pamilya mo. Kaya, yan, ang pasok demonyo. Uy, ang galing mo, ang ganda mo. Ang sexy-sexy mo. Kahit di naman totoo. Pero dahil nga yun, doon ka gutom, sige, bubusugin ka ngayon ng demonyo. Na mga hinahanap-hanap mong salita, na mga hinahanap-hanap mong pagkalinga. Kaya mag-ingat-ingat. Pangatlo, yan, pera, kayamanan. Yung sino ang mangangako na magbibigay ng milyon, ay hindi na pala, bilyon, basta't ako ang sasambahin mo, bibigay ko sa iyo yan. Ngayon, no? 2026, nasa 2028 na. Yun ang utak nila. Nasa 2028 election na. Kaya, sino ang magbibigay ng bilyones? Sasambahin ka namin. Nakukuha niyo po ba? Ganyan po maglaro ang demonyo, ang tukso. At tandaan nyo, ang demonyo nakaupo din dyan sa simbahan. Nakakapasok din ng simbahan. Lalo na, di ba? Kapag ang pare na demonyo, buong parokya affected. Hindi lang yung pare. Buong parokya affected. Kapag ang ama o ina na tukso, buong pamilya sira. Lalo na, maging sa ating gobyerno, kapag ang leader natukso, buong bansa, itbulaga. Di ba? Pero, hindi tayo iniiwan sa ganon. Nakayanan ni Jesus ang bawat panunukso, ang bawat kagutuman, na nararanasan din naman natin magpasa hanggang ngayon. Pero ipinakita ni Kristo, kayang-kaya natin. Pero wag na wag mong i-entertain ang temptation. Hayaan mong tuksuhin ka lang. Pero never na i-entertain mo ang demonyo. Kasi makikipaglaro talaga yan hanggang sa pagdating ng panahon, talo ka sa laro. So, nawa, sa unang linggong ito, mapagnilayan natin ng mabuti kung saan tayo gutom at hayaan mong ang Panginoon
ang magpuno at magbigay sa atin sa ating mga kagutuman. Amen.